This story is a work of fiction. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or to real events is purely coincidental. Sit back, relax and enjoy the story. Nagising ako sa lamig na gumagapang sa balat ko mula sa bukas na bintana. Kahit maliwanag na mula sa sikat ng araw ay ramdam ko pa rin ang samyo ng hamog kaya sinilip ko ang phone ko para tignan ang oras. Alas 7 na yon ng umaga pero balot pa rin ako ng kumot dala ng labis na lamig. Ganito talaga sa probinsya kaya naman pagtayo ko ay gusto kong kumuha ng kape para matapatan yon. Pagkababa nga ay nakita ko pa si Papa na nakahanda na. Sa edad niya ay batak pa rin siya sa pagtatrabaho sa gawaing bukid. Nakangiti naman niya akong binati at inalok pa ng kape at yun naman ang ginawa ko. Aalis lang ako para mag-araro, palam niya sa akin. Ikaw, anong plano mo ngayong araw? Tanong naman niya. Sa totoo lang ay wala akong plano bukod sa mag-isip dito sa loob ng bahay. Pero wala rin namang signal at ibang pagkakaabalahan kaya mas magandang libangin ko ang sarili ko sa pamamasyal. May dagat na hindi kalayuan kaya naman pwede akong tumambay o maligo doon. Wala pa akong plano pero baka maglakad-lakad lang ako sa tabi-tabi, sagot ko naman. Huwag mong kalimutang daanan si Aling Perla mo. Palagi kang tinatanong sa akin nung nasa Maynila ka pa. Bili naman ni Papa na ang tinutukoy ay ang kalapit bahay naming may-ari ng karinderya at tali Papa sa hindi kalayuan. Isa iyon sa malalapit na tao sa buhay namin ni Papa. Ang pamilya nila ang matalik na kaibigan ni Papa habang ang mga anak naman nila lalo na si Binsoy ang naging kababata ko. Iniisip ko tuloy kung kamusta na sila. Wala na rin kaming naging komunikasyon matapos kong lumipad pa Maynila para mag-aral kaya sigurado ako na marami na ang nagbago. Nang maubos ni Papa ang kape niya ay nagpaalam na ito at umalis. Saglit na nabalot ang bahay ng katahimikan habang dinadama ko ang init ng kape at ang samyo ng bagong luto na pandesal. Sobrang pamilyar ng pakiramdam at sa totoo lang ay sobrang gaan ng lahat. Hindi naman ako nagtagal sa pag-aalmusal at naghanda na rin ako para nga makapamasyal. Naligo muna ako at nagpalit ng komportableng damit, tapos ay lumabas na sa bahay. Sa paglalakad ko ay may mga nakakasalubong akong pamilyar na mukha. Binabati naman nila ako na halata din ang gulat sa mga reaksyon nila dahil ngayon lang nila ako ulit nakita. Sakto at nakaramdam ako ng uhaw nang makarating ako sa harap ng tindahan ni Aling Perla na ngayon ay mas malaki na. Pansin ko rin na naging maayos na bahay na ang dating kubo lang na tinitirhan nila. Habang papalapit nga ako ay bumalik sa alaala ko ang pagtambay namin dito ng mga kibarkada ko pagkatapos naming maglaro ng basketball. Minsan ay dito ko rin dinadala ang una at huling naging girlfriend kong si Jasmine kapag kakain kami. B-boy, ikaw na ba yan? Bati ni Aling Perla gamit ang palayaw ko dito sa probinsya. Mahina pa akong natawa dahil sa narinig kaya lumapit ako at yamakap pa bago nagmano. Kamusta na po Aling Perla? Pabili nga po ng isang soft drinks. Sagot ko sa kanya na nakangiti pa. Mabuti naman iho. Buti at nakauwi ka na. Aba ang tagal mo ding hindi umuwi. Napakagwapo mo naman, saad naman niya na mas lalong nagdagdag ngiti sa akin. Nako, hindi ko po kayang pakyawin ang paninda nyo kaya wag nyo na po akong bulahin. Sagot ko naman kaya siya naman ang malakas na natawa. Inabot niya sa akin ang isang soft drinks na nakalagay pa sa bote at may straw. Habang nakikipagkwentuhan ay ininom ko yun. Maya-maya pa ay naglapag si Aling Perla ng isang platito ng pandesal at keso kaya naman ngumiti ako at nagpasalamat. Ganito talaga siya kahit noong mga bata pa kami.
Lagi niya akong binibigyan ng tinda niyang almusal o merienda. Sa Maynila ka ba galing? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Tanong niya habang inaayos ang ilan sa mga paninda niya. Nag-aral po ako sa Maynila. Ngayon po, may negosyo na kami ng mga kaibigan ko po doon. Sa Maynila din nag-aral si Binsoy ko. Nandito siya ngayon at nagbabakasyon, sagot naman niya. Si Vince ang panganay na anak ni Aling Perla na kababata ko dito sa probinsya. Siya ang naging kasama ko sa lahat ng bagay mapalaro, tawanan o kahit iyakan. Mula bata pa lang ay close na talaga kami pero ngayon ko lang nalaman na sa Maynila pala siya nag-aral. Oh, ayan na pala siya, wika ni Aling Perla na itinuro pa si Binsoy na palabas mula sa bahay nila. Agad ko naman siyang sinalubong at binati ng yakap. Malaki na ang pinagbago niya dahil malaki na ang katawan nito, hindi kagaya ng dati na patpatin at sakitin. Ngayon ay parang modelo na siya sa ganda ng hubog ng katawan niya. Kamusta na pare? Tagal na nating hindi nagkita, natatawang bati niya sa akin nang kumawala sa yakap niya. Oo nga eh. Ayos lang naman ako. Nakangiting sagot ko naman. Balita ko, sa Maynila ka din daw nag-aral, tanong ko naman sa kanya. Oo pare. Noong umalis ka kasi dahil sa, alam mo na. Nagdesisyon din ako na mag-aral na rin sa Maynila. Hindi naman ako nagsisisi dahil marami akong natutunan. Kaya lang, wala na akong naging contact sa'yo, tugon naman niya. Ang tinutukoy niya na, alam mo na, ay ang dahilan ng desisyon kong mag-aral sa Maynila. Noon kasi ay kasintahan ko pa si Jasmine, ang una at huling babae na minahal ko. Gaya ni Vince ay magkababata din kami at siya ang pinangarap kong makasama habang buhay kahit sa murang edad. Lahat ng plano ko pati ang kursong gusto ko ay nakaayon sa kung ano ang gusto niya. Pagka-graduate namin ng high school ay nalulon ako sa paglalaro ng video games. Madalas ay late na akong umuuwi at madalas ay nag-iinuman din kami ng mga kaibigan ko. 2 taon din akong nagpahinga at hindi nag-aral kaya naman halos lahat ng mga kabatch namin ay nangangalahati na sa mga pangarap nila habang ako ay tambay pa rin. Sa totoo lang ay walang sinabi sa akin si Jasmine na hindi siya natutuwa sa kinahinatnatan ng buhay ko pero matapos ang 2 taon ay nakipaghiwalay na siya sa akin. Sinubukan ko siyang balikan at panang akong magbabago na ako pero pag-iisipan daw niya. Isang araw, pumunta ako sa kanila pero dala na niya ang mga gamit niya papuntang airport kasi ay sasama na daw siya sa isang foreigner at lilipad na sila papuntang London. Sobrang sakit noon at simula noon ay hindi ko na pinangarap magmahal ulit. Lumipat ako sa Maynila at doon nag-aral para makalimot na siya ko namang nagawa. Hindi ko na nagawang alagaan ang nararamdaman ko sa kanya dahil alam kong hindi ko na siya ulit makikita. Ayos ka na ba? Tanong niya kaya naman bumalik ako sa realidad. Oo naman. Isa pa, ilang taon na rin ang nakalipas. Tugon ko naman kaya ginantihan niya ako ng mahinang tapik sa likod. Nagkwentuhan kami sa tapat ng tindahan nila ng ilang sandali. Doon ko nalaman na nag-aral pala siya sa kalapit na university at may pagkakataon pang nakita niya ako nakasama sina Lexi at Saichi. Gusto niya akong lapitan pero dahil mabilis kaming nakaalis ay hindi na niya kami naabutan. Bumalik ka dito mamayang gabi. Aayain ko ang buong barkada para naman makapag-inuman tayo. Pag-aaya niya sa akin nang tumayo na ako para bumalik sa paglilibot. Sige ba? May kailangan ba akong dalhin? Tugon ko naman sa kanya. Wala ka nang iintindihin. Basta dumating ka lang, sagot naman niya. Hindi na nga naalis ang pinta ng ngiti sa mga labi ko dahil masaya naming binalikan ang mga alaala noong mga bata pa kami. Kahit pa nagkahiwa-hiwalay kami ay nakakatuwa na naalala pa rin at kilala pa rin nila ako kahit na marami na ang nagbago.
Bumalik naman ako sa paglalakad at pinabaunan pa ako ni Aling Perla ng pansit kaya naman habang naglalakad ako ay may dala akong plastic. Ilang hakbang pa ay nakita ko na ang dagat kaya naman naghanap muna ako ng magandang pwesto. Nakita ko ang isang puno kaya umupo ako sa mga ugat noon at masayang pinagmasdan ang asul na dagat at langit. Magaan lang ang lahat kahit na biglang pumasok sa isip ko si Brian. Bumalik sa akin ang mga pinagdaanan namin mula sa pagiging magkaibigan, sa mga tagpo noong birthday ko at pati sa mga panahong ipinaparamdam niya sa akin na importante ako. Huminga ako ng malalim. Parang ang sariwang hangin ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na sabihin sa sarili ko na ngayon, pipiliin ko muna ang sarili ko. Kung hindi kaya ni Brian na panindigan ang mga ginagawa at ipinaparamdam niya, o di niya kayang aminin sa sarili niya na mayroon talaga siyang nararamdaman, baka hindi talaga siya ang para sa akin. Deserve ko ng isang tao na kayang pangatawanan ang mga kilos at desisyon nila sa buhay. Yung kayang ipaglaban yung nararamdaman niya. Nagising nga ako sa pagmumuni-muni ko nang marinig kong isiga ng isang pamilyar na boses ang pangalan ko. Agad na napawang ang mga labi ko nang makitang si Jasmine yun. Mas gumanda, mas naging mature at bagay na bagay sa kanya ang suot niyang uniforme ng isang teacher. Umuwi ka pala dito? Kamusta ka na? Tanong niya na parang magkaibigan lang kami na hindi na nakapagkamustahan. Ayos naman ako. Ikaw, kamusta ka na? Kailan ka pa umuwi galing sa London? Tanong ko naman sa kanya. Medyo mahirap ang buhay doon kapag hindi mo gusto ang trabaho mo. Kaya umuwi na lang ako last year para naman makapagturo, tugon naman niya. Naalala ko nga na pangarap niya na maging isang guro at nangarap din ako na maging isang engineer. Nagpalit lang ako ng kurso dahil siya ang naalala ko dahil doon. Sabay kami noon na nangarap at nagplano na dito sa probinsya na magiging successful sa buhay at bubuo ng pamilya. Hindi naman ako nalungkot o nasakta na makita siya. Medyo nabigla at natigilan pero masaya ako na makitang masaya siya sa ginagawa niya. Kung noon ay halos masiraan ako ng bait, ngayon ay masasabi kong okay na ako. Kamusta naman ito? Tanong niya na itinuro pa ang dibdib ko bago umupo sa tabi ko at tumano din sa dagat kagaya ko. Mahina naman akong natawa dahil hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Kung ang dating namamagitan ba sa amin o ang kasalukuyang lagay ng puso ko. Ayos naman na yan. Naka-move on na sa'yo, sagot ko naman. Alam ko naman na makaka-move on ka na. Pero ang ibig kong sabihin, kamusta na yan ngayon? Pakiramdam ko kasi ay may malalim na dahilan kung bakit ka umuwi. Isa pa, nasa dagat ka pa at tahimik na nag-iisip, tugon naman niya na itinuturo ang dagat pero tama naman siya. Saglit na nawala ang ngiti sa mga labi ko pero agad kong ibinalik yun bago tumingin sa kanya. Mahabang kwento. Ang importante, kaya ko at natuto na ako. Sagot ko muli sa kanya. Nagkatinginan kami saglit at binigyan niya lang ako ng matamis na ngiti bago tumayo. Tinapak pa niya ako sa likod bago naglakad palayo sa akin pero saglit naman siyang tumigil at may kinuha sa bag niya. Iniabot niya sa akin yun. Isang birthday invitation yun para sa bata na ang pangalan ay Calex. Sa makalawa na pala ang birthday ni Calex. Gusto mo bang pumunta? Kung wala ka lang namang gagawin, pag-aaya niya sa akin. Binalik ko sa kanya ang tingin at marahang tumango. Hindi na ako nagulat na marinig na nagkaroon sila ng anak nang naging nobyo niya. Hindi ko rin alam kung ikinasal ba sila pero sa tingin ko ay wala na ako sa lugar kung itatanong ko pa iyon. Sige, pupunta ako. Ilang taon na ba siya para naman alam ko kung ano ang magandang iregalo sa kanya? Sagot ko naman sa kanya. 5 taon na si Calex. Pero hindi mo naman kailangan magregalo, nakangiting tugon naman ni Jasmine.
Sandali pa kaming nagkaroon ng tawanan bago siya nagpaalam na aalis na. Naiwan naman akong mag-isa sa ilalim ng puno kaya ibinalik ko ang sarili ko sa pagmumuni-muni. Naalala ko pa ang ibinigay na pansit ni Aling Perla kaya naman inilabas ko iyon at kinain. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo doon pero sobrang gaan lang ng lahat. Nakahinga ako ng malalim at naging payapa ang pakiramdam ko dahil bukod sa nakausap ko na si Jasmine ulit ng walang sama ng loob ay nabigyang linaw ko na ang nararamdaman ko para kay Brian. Oh, mahal ko siya pero kailangan kong maging matigas para hindi na niya ako madala sa mga kilos niya. Tumayo nga ako at naglakad na pabalik sa amin at marami pa akong mga kakilala na nakasalubong na binati ko naman kaya hindi nakakabagot ang pagbalik ko. Isang araw pa lang ako dito pero sobrang dami na nang nagbago sa akin. Pakiramdam ko ay tama ang naging desisyon kong umuwi dito sa probinsya. Sigurado ako na pagbalik ko, mahaharap ko si Brian na buo ang loob ko at hindi na madadala sa mga efforts niya. Andyan ka na pala. Magluluto lang ako ng ulam para naman maaga tayong makapaghapunan. Medyo napagod ako sa pag-aararo, bati sa akin ni Papa na abala sa kusina. Kailangan mo ba ng tulong pa? Tanong ko sa kanya. Hindi na. Tapa lang naman ito. Naalala ko kasi yung paborito mo kaya binili ko doon sa tali Papa. Sagot naman ni Papa kaya napangiti ako. Alam na alam pa rin ni Papa kung ano ang gusto ko at kahit pagod siya ay masaya pa rin itong kumikilos para maasikaso ako. Nga pala pa, baka uminom kami nila Binsoy at ng iba pa naming barkada, paalam ko sa kanya. Oh, kamusta na daw siya? Balita ko sa Maynila din nag-aral yun Tanong naman niya. Oo nga daw po. Kaya lang hindi naman kami nagkita sa Maynila. Wala naman kasi akong number niya, nang hihinayang nasaad ko. Pabayaan mo at magkaibigan pa rin naman kayo, sagot naman niya kaya ngumiti na lang ako. Hindi naman nagtagal at natapos din si Papa sa niluluto niya kaya naghain na ako sa hapag. Masaya kaming kumain at nagpasya na rin siyang tumayo para mamahinga dahil nga mahaba din ang naging araw niya. Ako naman ang naglinis ng pinaglutuan at pinagkainan namin. Hindi na rin ako nagsayang ng oras at naligo na rin para naman puntahan si Binsoy para nga doon mag-inuman. Oh, ayan na siya. Sabi sa inyo umuwi na nga talaga siya, sambit ni Vince sa mga barkada namin. Nakita ko nga sina Jeffrey o kung tawagin namin ay Jepoy, si Francisco na tawag naman namin ay Paco, tapos nandoon din si Jeric na palayaw naman ay Jack. Lahat sila ay masayang bumati sa akin kaya ganun din ang ginawa ko. Malaki na rin ang ipinagbago nila. Kung dati ay mga tutoy pa kami, ngayon ay parang mga ama na sila kung kumilos. Yung parang mga tatay namin noong mga bata pa kami kapag sila ang nag-iinyuman. Hoy B-boy, kamusta ka na? Bati ni Paco na nakipag-apir pa sa akin. Ayos naman. Kayo ang kamusta dito? Sagot ko na medyo nahihiya dahil parang close na close pa rin silang lahat at ako lang ang naiwan. Ako, abala ako sa palaisdaan namin ni Mrs. Tapos dalawa na rin ang anak ko, sagot ni Jepoy. Naku, iniyayabang mo na naman na may asawa ka na, natatawang sabat ni Jack. Ikaw kasi puro panganay ang mga anak mo. Tapos ngayon babaero ka pa rin, ganti naman ni Jepoy. Ang mga asara nila ang naglagay ng ngiti sa mga labi ko kaya naman natawa na rin ako kasabay ng mga tropa. Ikaw Paco, anong lagay mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Well, wala akong asawa at wala rin akong anak. Pero may nobyo ako, nakangiting saad ni Paco. Napansin ko nga na nagpipigil ng ngiti ang iba pang tropa sa narinig. Medyo naguluhan pa ako at bahagyang kumunat ang noo dahil hindi ko agad naunawaan ang ibig niyang sabihin. Boyfriend niya ako. Iyon ang ibig niyang sabihin,
Sabat naman ni Binsoy na inilapag ang inihandang pulutan sa lamesa bago umakbay kay Paco. Umulan nga ng malakas na asaran ng inuman dahil sa banat niya. Nakakatuwa na kahit ganoon ang pinili nilang uri ng relasyon ay nanatiling solid ang barkada at buo ang suporta nila. Na kahit pa kapwa silang mga lalaki na magkarelasyon ay parehas at mas matibay pa rin ang pagkakaibigan nila. Bakit, ikaw ba B-boy? Ano ang status mo ngayon? Tanong naman ni Binsoy sa akin. Nakaramdam nga ako ng bahagyang katahimikan. Nakita kong nakaabang ang buong tropa sa isasagot ko at sa totoo lang ay hindi ko alam ang sasabihin ko. It's complicated eh. Sagot ko na nagpaingay na naman sa barkada. Mas lalong bumigat ang malakas na asara ng barkada dahil sa isinagot ko kaya maya-maya ay lumabas na si Aling Perla na may dalang Wallace Tambo at medyo nagagalit dahil sa ingay ng lahat. Dahil doon ay saglit kaming tumahimik at pinabayaan siyang magsalita hanggang sa napagod na lang ito at pumasok na sa loob. Ayan, ang ingay nyo kasi, natatawang saad ko kay Jepoy at Jack na pasimuno sa sigawan. Pero bakit naman naging complicated ang status mo? Tanong naman ni Paco na medyo nag-aalala bago ininom ang alak sa baso niya. Mapait akong ngumiti at napabuntong hininga pa bago nagsalita. Mahabang kwento kasi eh. Tanging nasabi ko. Para saan pa yung inuman na ito kung hindi mo ikukwento? Sagot naman ni Jepoy. Oo nga. Isa ba yun sa rason kung bakit nandito ka ulit sa probinsya? Dugtong naman ni Jack. Isang buntong hininga ulit ang pinakawalan ko bago muling nagsalita. Ikinwento ko sa kanila ang parehong kwento na ibinigay ko kay Lexi. Ipinaliwanag ko na hindi malinaw ang lahat sa amin kahit na sobra ang efforts niya sa akin. Ganyan naman talaga sa simula. Ganyan din si Binsoy sa akin. Ayaw niyang aminin pero yung mga pinapakita niya sa akin parang may meaning, saad ni Paco na nagbigay pamumula sa magkabilang tenga ni Binsoy. Huwag mo naman ilaglag na patay sa'yo itong kumpare ko na ito, sabat naman ni Jepoy na umakbay pa kay Binsoy. Nang maiabot nga sa akin muli ang tagay ay ininom ko ito agad. Hindi ko alam pero sa inuming yun ay mas gamaan ang loob ko na magkwento. Sana nga tama ka pareng Paco. Pero hindi naman ako umaasa kagaya ng dati. Malinaw na sa akin na kung may gusto nga siya sa akin, dapat sabihin niya sa akin, hindi yung aasa ako na may meaning lagi ang mga kilos niya. Sagot ko naman na may halong hinanakit. Isa ba siya sa mga barkada mo na nakita ko noon? Tanong naman ni Binsoy. Naalala ko na nakita niya nga akong minsan sa university namin kasama si Saichi at Lexi. Dahil dito ay marahan akong umiling para sabihin hindi siya isa sa mga taong tinutukoy niya. Matalik na kaibigan si Brian nang naging nobyo ng kaibigan ko, paliwanag ko. Sa kanya kasi ako pansamantalang tumuloy habang naghahanap ng trabaho pagkatapos ng graduation namin. Madalas kaming magkasama at sa tingin ko ay isa yun sa dahilan kung bakit ako na-develop sa kanya. Mahabang kwento ko. Napansin ko ngang bahagyang umuwang ang mga ang bibig ng buong barkada. Siguro ay dahil sa marahas kong nasambit ang pangalan ni Brian na talagang ikakagulat nila. Ibig sabihin ba nun pare ganun ka na rin? Tanong ni Jack na umakto pa na parang nabali ang kamay. Agad naman kaming natawang tatlo ni Paco at Binsoy. Huwag mo ngang gawin yan. Di sabihin mo ng diretso. Bakla, bading, bayot. Hindi naman masama yung mga salita na yun, pagsuway ni Binsoy. Pero maiba nga. Ibig sabihin nga ba ay bakla ka na rin? Tanong din niya. Hindi ko rin alam. Sa totoo lang babae naman talaga ang gusto ko. Pero pagdating sa kanya, parang nanghihina ako. Sagot ko na may kaunting ngiti hindi lang sa mga labi pero pati na rin sa mga mata.
Tumango lang ang lahat na halatang interesado sa mga ikinikwento ko. Pero ayos lang yan pare. Tanggap ka namin. Kung makikita namin yung Brian na yan, kami ang baalang bumugbog sa pananakit niya sayo. Sambit ni Jack na nakahawak pa sa kamao kaya lahat kami ay natawa. Nagpatuloy nga lang ang inuman namin at ang kwentuhan. Bagamat inumang probinsya ito sa bakuran ay nag-enjoy ako. Nakakatuwa na nakasama kong muli ang dating tropa na kahit may kanya-kanya ng buhay ay solid pa rin. Masakit pa rin ang ulo kong nakatulala sa sulat na iniwan ni Papa sa lamesa. Nagluto ito ng tinulang manok bago umalis kaya agad ko naman yung ininit para makakain ako ng may sabaw at mabawasan ang hangover na nararamdaman ko. Alas 11 na ng umaga nang magising ako dahil madaling araw na kaming natapos sa inuman. Di na napigil ang makatakas ng ngiti sa mga labi ko dahil naaalala ko pa rin kung paano samuka si Jack sa may puno at aksidenteng nahigan iyon. Si Jepoy naman ay sinundo na ng asawa niya at marahan pang piningot sa tenga habang dinadala ito pauwi. Napuno ng tawanan ang inuman namin dahil bukod sa kalokohan ng barkada ay masaya rin kaming nakapagkwento tungkol sa mga buhay namin. Nang mainit na nga ang ulam ay agad akong kumain at uminom ng maraming tubig dahil sa totoo lang ay uhaw na uhaw ako. Mabilis lang yung natapos at nagpasya ako na maupo muna sa sofa at doon magpababa ng kinain. Nag-iisip rin kasi ako kung saan magandang pumunta dahil gusto ko pang mamasyal at mas ulit ang pananatili ko dito bago bumalik sa pagtatrabaho. Naalala ko nga na may wifi sa bahay nila Binsoy at sinabi nilang pwede akong tumambay doon anumang oras kaya napagpasyahan kong doon muna manatili para naman masilip ko ang laptop ko kung may mga email sa akin at makamusta na rin ang dalawa kong kaibigan na naiwang nagtatrabaho. Mabilis lang ako na naligo at nagbihis dala ko pa ang laptop bag ko patungo sa bahay nila Aling Perla. "Oh B-boy, nakapagtanghalian ka na ba?" Tanong ni Aling Perla sa akin nang makarating ako sa harap ng tindahan nila. "Tapos na po. Salamat po sa pag-aalok," masayang sagot ko. "Andyan po ba si Binsoy?" Tanong ko na tumitingin pa sa paligid. Agad naman siyang pumasok sa loob at tinawag ang kababata ko na agad din namang lumabas. Nagulat pa ako nang dalawa silang lumabas ni Paco na ngayon ay nakapanlakad at may dalang mga bag. "Saan ka pupunta pare?" Tanong ko kay Paco na natigilan nang makita ako. "Babalik na ako sa Maynila. Nagbakasyon lang naman ako dito kasi nakabakasyon lang din itong si Binsoy," sagot niya sa akin. Masaya kong pinagmasdan kung paano marahang halikan ni Binsoy si Paco na ngayon ay parang maluhaluhang lumabas ng tarangkahan para mag-abang ng tricycle. Talagang mahal na mahal nila ang isa't isa kaya naman may kaunting lungkot para sa akin na makitang saglit silang magkakahiwalay. "Oh pare, ano pala ang sadya mo?" Tanong ni Binsoy sa akin na nagpupunas pabahagya ng luha pero mahina namang natatawa. "Mang-aabala sana kasi sabi mo kahapon, may wifi kayo? Makiki-connect lang sana para masilip ko yung naiwan kong trabaho." Sagot ko naman kaya hindi na nag-atubili si Binsoy na ayain ako papasok sa loob ng bahay nila. Dinala nga ako ni Binsoy sa likod ng bahay nila na may lamesa sa ilalim ng malaking puno. Ibinigay niya ang password ng wifi nila at tsaka ako iniwan doon. Binuksan ko nga ang laptop ko at nakita kong kakaunti lang ang emails at karamihan doon ay mga kopya lang ng mga trabahong natapos ni Saichi na kinover niya para sa akin. Tinignan ko naman ang cellphone ko at nakitang may mga mensahe sina Lexi at Saichi na nangangamusta. Agad naman akong nagtipa ng mensahe at bahagya pang ang nag-post para mag-send ng selfie. Hindi naman nila nakita agad yun kaya tumingin akong muli sa mga mensahe. Bahagya pa akong natigilan nang makitang may sunod-sunod na mensahe pa si Brian sa akin. "Nasaan ka? Wala ka daw sa opisina?
Bakit nakapatay ang phone mo? Hindi ako mapakali. Bakit ayaw mong sabihin kung nasaan ka? Miss na kita. Ilan ito sa mga mensahe na nakita ko na nagpasinghap sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko din alam ang isasagot ko. Pero kailangan kong lumaban at ay pakitang kaya kung hindi madala sa mga paglalambing at mga salita niya. Na kung gusto niya talaga ako ay dapat niyang sabihin sa akin iyon at huwag niya akong idinadaan sa mga malalambing na kilos niya. Nagulat pa ako nang biglang mag-ring ang phone ko at nakitang si Sai Chi iyon at Lexi na gustong makipag-group video call. Agad ko namang sinagot yun at bumungad sa akin ang mga mukha ng dalawa na masayang masaya. Kamusta ka na dyan sa Bacolod? Tanong ni Lexi na hindi mapigil ang excitement sa mukha. Ayos naman ako. Totoo nga yung sinabi nyo. Mas gamaan ang pakiramdam ko dito. Parang ayaw ko nang bumalik, sagot ko na nagpabigla sa dalawa. Hindi magandang biro yan, Oliver ah? Sagot ni Sai Chi na agad ko namang sinundan ng malakas na halakhak. Nakita kong nawala ang pag-aalala nila sa biro ko at masaya akong nakipagkwentuhan sa kanila. Wala naman masyadong nangyari dito kaya kakaunti lang ang naikwento ko. Pero naikwento nila sa akin na plano nilang kumuha ng mga IT specialist na bubuo hindi lang sa website namin kundi pati na rin sa buong system na gagamitin namin. Mukhang kailangan ko nang bumalik ah, sambit ko na nagpakunot sa noo ni Lexi. No, magpahinga ka lang dyan. Kaya namin ni Sai Chi ito. Kung kailangan na namin ang tulong mo, ako mismo ang susando sa'yo. Sagot naman ni Lexi kaya napangiti na rin ako. Hindi naman nagtagal ang kwentuhan namin at ibinaba na rin namin ang tawag at dahil wala na rin naman akong gagawin ay pinatay ko na rin ang laptop at saka nag-browse muna ng kaunti sa social media mula sa phone ko. Merienda ka muna pare, tinig ni Binsoy galing sa bahay na nagpalingon sa akin. Inabot nga niya sa akin ang isang platito ng iba't ibang tinapay at isang tasa ng kape. Salamat Binsoy. Naki-connect na nga ako, may merienda pa ako. Natatawang saad ko naman sa kanya. Mahina naman siyang natawa sa sinabi ko pero agad ding nawala yon. Sa mga tingin niya ay parang marami siyang ibig itanong pero hindi ko makumpirma kung ano yon. Mahal mo na ano? Tanong niya na nagpabigla sa akin. Hindi ako nakasagot agad pero naglabas lang ako ng kaunting tawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko naman sa kanya. Naglabas lang siya ng buntong hininga bago nagsalita muli. Ibig kong sabihin, malaki na ang epekto niya sa'yo. Kita ko kasi sa mga mata mo, sagot niya. At alam kong hindi ka magpupunta rito dahil lang sa gusto mong umuwi. Kilala kasi kita, dugtong pa niya na nagpauwang sa mga labi ko. Hindi ko maunawaan kung saan papunta ang usapan namin na ito pero ramdam ko na nauunawaan niya ako kaya ngumiti na lang ako sa kanya at marahang tinapak ito sa balikat. Alam kong nauunawaan mo ako. Pero kaya ko naman ito, sabi ko sa kanya na nagbigay din ng ngiti dito. Kung may magagawa lang ako para matulungan ka, gagawin ko. Kasi kagaya ko, deserve mo rin makasama ang taong mahal mo na pasisiyahin ka sa lahat ng oras. Yung hahawakan yung kamay mo kahit anong pagsubok yung dumating sa inyo, mahabang saad niya na sobra kong na-appreciate. Maghapon nga lang kaming nagkwentuhan at kapag nag-enjoy ka, hindi mo mapapansin ang oras. Kasi madilim na nang magpasya kong magpaalam kay Binsoy. Inaya pa nga ako ni Aling Perla na doon na maghapunan pero nagpasalamat lang ako bago tumanggi dahil kahit papaano ay gusto kong makasama si Papa sa hapag para sabay kaming makapaghapunan. Nakarating naman ako agad sa bahay at nakitang nagkakape si Papa sa may terasa. Madilim na pero kita ko ang mga ngiti niya nang makita akong dumating kaya ngumiti din ako. Pa, galing lang po ako kina Aling Perla at Binsoy. Naki-wifi po, paalam ko dahil wala naman akong sinabing aalis ako ngayong araw.
Ayos lang. Pumasok na tayo sa loob ng makapaghapunan na tayo at kanina pa nag-iintay ang bisita mo. Niaya niya na nakapagpakunot sa noo ko. Wala naman akong inaasahang bisita at wala din naman akong naaalala na may nakausap akong pupunta sa bahay para bisitahin ako kaya lubos akong nagtataka. Pero literal na nalaglag ang pangako nang makitang nasa sala si Brian habang nakatukod ang phone niya sa mukha niya na parang malalim ang iniisip. Anak, nakauwi na si Oliver, kumain na tayo, pag-aaya niya kay Brian. Oliver, maghain ka na para makakain na tayo ng boyfriend mo. Dagdag pa niya kaya mas lalong napawang ang mga labi ko. Hindi na ako nakasagot dahil nakatitig lang sa akin si Papa na inaantay akong sundin ang utos niya habang si Brian naman ay nakangiti na parang nasisiyahan sa narinig. Anong ginagawa mo dito? Pabulong na tanong ko sa kanya nang mapansing abala si Papa. Di pinupuntahan yung boyfriend ko, sagot naman niya na proud pa. Ang alam ko sa sarili ko ay handa na akong harapin siya. Naihanda ko na ang mga bagay na gagawin ko kapag nagkita kami sa Maynila pero wala sa plano na darating siya dito kaya parang nawala lahat ng paghahanda ko. Naiinis ako pero may parte sa puso ko ang nagsasabing masaya akong makita siya at marinig na boyfriend ko siya. Pero kailangan kong maging matatag at pakitang hindi ako apektado. Mabilis naman na natapos ang paghahain ko at nakitang masayang nakikipagkwentuhan si Papa kay Brian. Malaki ang ngiti nito na parang masaya na naiinis ako sa ideya na nandito siya. Nang matapos ko ang paghahain ay naupo ako sa tabi ni Papa na malayo sa pwesto ni Brian. Hindi ba nakita noong graduation nila? Tanong ni Papa kay Brian. Kayo na ba noon? Dagdag pa niya. Bahagya nga akong napaubos sa tanong niya kaya naman agad akong kumuha ng tubig at ininom yun. Hindi pa po, magkaibigan pa lang po kami noon pero may pagtingin na po ako kay Oliver, sagot naman niya. Muntik ko nang maibuga ang iniinom ko dahil sa narinig. Agad namang tumayo si Brian na naglabas pa ng panyo para panasan ang bibig ko pero binigyan ko lang siya ng nanunukat na tingin habang nakataas ang isang kilay. Parang wala naman akong natatandaan na may ganoong nangyari pero nang ibaling ko ang tingin ko kay Papa ay nakangiti ito na parang masaya sa nakikita. Bakit ka pala nagpunta dito? Sinusundo mo na ba itong anak ko? Tanong ulit ni Papa. Hindi naman po sa ganon. Sa totoo lang po kasi ay mayroon kaming hindi pagkakaunawaan nitong si Oliver. Nagulat nga po ako na bigla siyang umuwi dito. Hindi man lang niya ako pinabayaang magpaliwanag, sagot naman niya muli. Pero nandito po ako para pakitang totoo po ang nararamdaman ko sa kanya at gusto ko pong maayos ang relasyon namin. Dagdag pa niya kaya mahina akong natawa na parang hindi makapaniwala sa mga naririnig. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga kwentong sinasabi niya sa Papa ko pero ramdam ko na agad niyang napaniwala ito dahil kahit ako ay mapapaniwala niya kung hindi ko alam ang totoong nangyari sa amin. Nakakatuwa naman pala itong nobyo mo, anak. Parang ako lang sa mama mo noong nililigawan ko pa siya. Dagdag ni Papa na nagbigay ng ngiti kay Brian. Hindi ako natutuwa sa mga imbentong kwento ni Brian pero hindi ko maiwasang madala sa effort at malalambing na salitang binibitawan niya. Pero hindi pa rin tama ito. Kailangan kong mag-stick sa plano ko. Hindi ako agad magpapadala dahil lang sa paglalambing niya. Mabilis namang natapos ang hapunan namin. Ako na nga ang naglinis at sa likuran ko ay masaya pa ring nagkikwentuhan sina Papa at Brian. Hindi ko alam kung paano natanggap agad ni Papa ang sitwasyon namin pero ipinagsawalang bahala ko na lang iyon. Habang nagmumuni-muni sa gitna ng paghuhugas ko ng pinggan ay may kumatok sa pinto na agad ko namang pinagbuksan. Nakita kong si Binsoy yun at dali-dali ko namang pinapasok. Magandang gabi, iho. Naghapunan ka na ba?
Tanong ni Papa sa bisita. Magandang gabi din po. Tapos na po kaming kumain, Tito. Salamat po, sagot naman niya kay Papa bago humarap sa akin. Naiwan mo kasi itong charger ng laptop mo. Isinoli ko na tsaka nagdala na rin ako ng hinog na mangga. Baka kasi gusto mo, saad naman niya sa akin. Tinanggap ko naman ang mga iyon at inilapag sa lamesa pero napansin kong nakakunot na naman ang noo ni Brian kagaya ng ekspresyon niya noong una kong makilala si Adrian. Medyo matalim yun kaya naman ipinakilala ko agad si Binsoy kay Brian. Vince, si Brian pala, pagpapakilala ko. Brian, si Vince, kababata ko, dugtong ko pa pero hindi pa rin naalis ang pagkalukot ng mukha niya. Nagulat nga ako nang agad na tumayo si Brian para makipagkamay. Medyo nalula pa nga ako dahil sa tindig niya na parang ipinapakita niyang malaki siyang tao at ibig akong bakuran. Nakipagkamay naman si Binsoy dito at marahang tumango bago humarap sa akin. Sa mga tingin niya sa akin ay parang nagets na niya agad na ito ang Brian na tinutukoy ko sa mga naging kwento ko kaya pilyong umiti si Binsoy. Iyon lang naman talaga ang sadya ko. Isa pa, ipapaalala ko lang sa'yo na bukas na ang birthday ng anak ni Jasmine kaya maghanda ka. Pagpapalam niya tapos ay marahan pang kumurot sa pisngi ko. Medyo nagulat pa ako dahil hindi ko alam kung para saan yon pero nang mapatingin ako kay Brian ay nakita ko ang pamumula ng mukha niya na parang nagpipigil ng galit kaya nagets ko na agad ang dahilan ni Binsoy. Nang makaalis na si Binsoy ay pumunta ako sa lamesa para nga balatan ang manggang dinala ni Binsoy. Inalok ko pa si Brian pero umiling lang ito na parang masama ang loob kaya mahina akong natawa. Naligo na nga ako para makapaghanda na sa pagtulog pero paglabas ko ng banyo ay naalala kong nandito nga si Brian. Tahimik itong nakaupo sa sofa na parang inaantay ako. Wala na rin si Papa na sa tingin ko ay nasa kwarto na niya kaya wala na siyang ibang kausap. Agad ko naman siyang nilapitan para kausapin. Bakit mo sinabi kay Papa na boyfriend kita? Nababaliw ka na ba? Tanong ko na may bakas ng inis sa boses habang siya ay nakangiti na parang proud pa sa ginawa niya. Bakit, hindi ba parang mag-boyfriend na rin naman ang mga ginagawa natin? Isa pa, tanggap naman ako ng papa mo. Hindi ka ba happy? Sagot naman niya sa akin kaya mas lalo akong nainis. Hindi iyon ang punto, Brian. Hindi ba ikaw na nga ang nagsabi na magkaibigan lang tayo? Bukod doon, hindi ba salungat lahat ng mga bagay na ipinapakita mo sa mga sinasabi mo? Ako na nga ang lumayo para hindi na lumalim pa ang lahat. Kung magkaibigan lang tayo, umasta kang kaibigan. Kasi sa paraan ng pagtrato mo sa akin, hindi ko na alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Nakita kong nabura ang ngiti sa mga labi niya at marahang bumantong hininga pero bago pa siya nakasagot ay umakyat na ako sa kwarto ko. Hinigit niya ang braso ko kaya humarap ako sa kanya pero hindi siya nakatingin sa akin. Alam mo bang ilang araw na kitang hinahanap? Hindi ko alam kung nasaan ka. Kapag pinupuntahan kita sa opisina, sinasabi nila na wala ka daw. Saad niya na halata ang pagkabalisa sa tono ng boses. Hindi na ako nakatiis kaya pinuntahan ko na si Saichi at Alec para tanungin kung nasaan ka ba talaga. Doon ko nalaman na umuwi ka na dito at wala nang plano na bumalik kaya natakot ako. Kasi ang akala ko, hindi na kita makikita ulit, mahabang dugtong pa niya. Medyo nagulat at naguluhan ako sa mga narinig ko. Ang usapan namin ay 1 linggo lang ako na mawawala pero bakit sinabi ni Saichi na hindi na ako babalik? Naalala ko yung sinabi niya sa akin na magiging maayos din ang lahat pagbalik ko. Plano niya ba itong lahat? Olive, I'll do anything para naman bumalik ka na sa akin. I won't take you for granted this time. Papatunayan ko na gusto kita, pagmamakaawa niya.
Sa puntong ito ay nakatalikod ako sa kanya na nagpipigil ng ngiti dahil para akong hihimatayin sa kilig. Pero naalala ko ang tagpo nang makita ko siyang may kasamang babae sa break room. Hindi pa rin kasi talaga nabibigyang linaw ang tungkol doon. Paano yung mga babae mo o nakakalandian mo sa trabaho? Paano ako magtitiwala sa'yo kung malaya ka pa ring nakikipaglandian sa iba? Sagot ko naman. At gusto. Parang hindi naman yata sapat na dahilan yun para bumalik ako kung gusto mo lang ako. Dugtong ko pa na ipinapakitang hindi ako masaya sa sinagot niya. Nakita ko ngang napapikit siya sa narinig. Pero agad na ibinalik sa akin ang tingin bago sumagot. Customer kasi yun na nabastos ng isa sa mga guests. Dahil mag-isa siya, inaya ko siya sa break room para doon magpalamig habang pinapaalis namin ang nambastos sa kanya, paliwanag niya. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit masayang-masaya pa kayo nung lumabas kayo ng break room? Tanong ko muli sa kanya na may nanunukat na tingin. Kasi noong pinapakalma ko siya, sinabi niya na may gusto nga daw siya sa akin kaya naman lagi siyang nagpupunta doon para magpapansin sa akin. Pero sinabi ko kasi na may boyfriend na ako kaya natawa kami parehas, mahabang dagdag niya. Ramdam ko ang sinseridad sa mga paliwanag niya at naniniwala naman ako. Pero hindi ibig sabihin noon ay bibigay na agad ako sa kanya. Masyadong mabigat ang mga pinagdaanan ko para lang bumigay agad sa kanya. Okay, naniniwala ako sa'yo, sambit ko na nagbigay ngiti sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon ay babalik na ako. Medyo masaya na rin kasi ako dito lalo pa at nandito ang mga taong minsan nang nagpasaya sa akin. Dagdag ko pa kaya nakita ko kung paano nawala ang ngiti sa mga labi niya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makumbinsi ka na bumalik, wika pa niya. So, maliligo na ba ako para makatulog na tayo? Dugtong niya na parang sasama pa sa akin sa pag-akyat kaya naman mahina ko siyang itinulak kaya napaupo siya sa sofa. Kita ko kung paano nagbago ang timpla niya. Dito ka matutulog. Ayon ang banyo, siguro naman ay may baon kang tuwalya at mga damit, wika ko na may halong pagsusungit kaya napauwang ang mga labi niya. Nawala ang ngiti sa mukha niya nang marinig yon. Agad naman niyang kinuha ang bag niya at kumuha ng damit at tuwalya. Nang may sabit niya yon sa balikat niya ay naglakad na siya papunta sa banyo para nga maligo. Umakyat naman ako para magpahinga dahil kailangan kong pumunta sa bayan kinabukasan para mamili ng ireregalo sa anak ni Jasmine. Pero sa sobrang kilig na nararamdaman ko ay medyo nahirapan nga akong makatulog. Pagkalipas ng ilang oras ay gising na gising pa rin ako. Medyo nakaramdam nga ako ng panlalamig kahit nakakumot na ako dala siguro ng malakas na simoy ng hangin sa labas. Naalala ko na wala naman kaming binigay na kumot para kay Brian kaya kumuha ako ng isa sa cabinet ko. Marahan pa akong bumaba at sinilip siya bago ako lumapit at nakita ko kung paano siya namamaluktot sa lamig. Medyo nakaramdam pa ako ng kaunting awa kaya naman dahan-dahan kong ikinumot sa kanya ang dala ko at saglit pang tumitig sa maamo niyang mukha. Sa totoo lang ay miss na miss ko rin siya pero kailangan ko munang maging matatag para naman malaman ko kung totoo ba ang nararamdaman niya. Nang maglalakad na nga ako pabalik sa kwarto ko ay naramdaman ko na may humigit sa kamay ko kaya nawala ako sa balanse at napatihulog sa katawan ni Brian. Nabalot naman ako ng mga yakap niya at napagtanto na gising pala siya. Nagbigay ito ng isang marahang halik sa noo pero agad akong kumawala dito at kumari pa ng takbo paakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Pagdating sa kwarto KK ay ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko kaya napasandal ako sa pinto at marahang hinawakan ang dibdib ko. Hindi ito kagaya ng tibok ng puso ko noong mga panahong may ginagawa kaming dalawa. Mas mabilis iyon at hindi siya kaba dahil natakot ako.
Kaba siya na may dalang kung ano na kumikiliti sa tiyan ko. Hindi ko na rin alam pero mukhang wala pa siyang ginagawa ay tinatamaan na ulit ako.